Napakagandang ating paksa ngayong umaga sapagkat eto nauuso kasi marami akong naririnig na papanood sa TikTok, sa Facebook, kaugnay sa sinishare nila yung pagiging magandang trabaho nila sa online. Kwentuhan mo nga kami. Pero bago ang lahat, ipakilala mo nga sa amin ano tong online Filipino freelancer pala. Opo. Good morning po sa lahat ng nanonood po natin ngayon. Yung online Filipino freelancers po ay isang community po ng mga Filipinos po yan na Mhm. gustong magsimula ng work from home dahil po palagi ngang naririnig natin, lalong-lalo na nung pandemic, no, na ang work from home ay isang viable option sa mga Filipinos na kung ayaw niyo po ng masyadong matraffic or let alone umalis po ng ibang bansa para lang makapag-produce ng extra income, ang freelancing po at work from home ay medyo naging patok po sa panlasa ng mga Filipinos. Mhm. Kaya yung group po namin na yan ay itinatag po namin yan actually mga 9 years ago na, around 10 years ago, yung community po na yan. So marami pong community sa Philippines po na Facebook groups po yan na nag-guide po kami sa mga Filipinos kung paano ba yung mga tamang strategies kung gusto niyo po ng work from home. Like Oh, me, nasa bahay po ako ngayon. oo. Si Jay, may Taking this tanong work. ako. Kung ako, halimbawa, naghahanap ng trabaho online, ano? So, wala akong grupo katulad nyo. So, gusto ko mag-member sa inyo, yung online Filipino freelancers, para magkaroon ako ng access Mhm. na makahanap ng trabaho. Pwede ba yon? O Yes kailangan po. ba na online na meron na talaga akong trabaho Trabaho bago para ako maging member ng Ay, wala organisasyon po. nyo? Majority rin po ng mga nandun sa group namin ay mga wala pa pong idea. Yun po talaga yung goal ng Mhm. grupo kung bakit po siya tinatag. So hanapin nyo lang po yan sa Facebook kasi marami na pong groups ngayon, di ba po? So yung Filipinos po, aware naman po sila sa mga iba't ibang group. I-type nyo lang po yan sa search, no? Online Filipino Freelancers. Tapos, join lang po kayo dun sa group. Libre po yan. Mhm. Wala pong bayad. So, meron po kami dyan mga training. Ginawa po namin to parang giving back po talaga sa mga Filipinos na merong paraan po para magkaroon ng mga extra. Kung hindi nyo man po full-time, kung may mga trabaho po kayo, pwede tong side hustle lang, ganyan. Mhm. And eventually, kung nagustuhan nyo, tas marami mga clients, and then naintindihan nyo po yung flow, kung paano talaga maging isang freelancer, then pwede pong gawing full-time career. Meron din po ba kayong mga partners na mga employers na for example, ako, gusto ko ng mga online job na pwede niyong i-refer yung mga katulad ko na maghahanap din ng trabaho na membro ninyo? Sa ngayon po, meron din po. Like for example, may mga Filipinos po sa group na may mga clients sila sa ibang bansa Mhm. na ang gusto nilang katrabaho ay kapwa Pinoy, Mhm. hindi na mga foreigner. So, pumupunta po dun sila sa community, sa group po, para meron po kaming hiring, ganyan, baka meron sa inyong interested and qualified. So, dun po sa group din may mga job posting. And we also recommend po mga ibang platforms kung saan pwedeng magsimula ang isang beginner Mhm. kung saan sila makakahanap po ng mga extra part-time and career. Kadalasan, si Jay, ano-ano yung mga trabaho Mhm. na available online? Bukod dun sa patok na, Virtual assistant. yes. Yes. Pag sinabi po kasing virtual assistant, napakalawak po niyan. So, pwedeng meron kang data entry, yung nag encode ka po, or pwedeng mga spreadsheet, Google Docs. Pwede rin pong mga digital marketing, halimbawa mga Mhm. website developer, website designing. Malawak po talaga yung pag sinabi nating virtual assistant. So, anything na maisip mo po na pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang, kahit na nasaan kang parte ng mundo, basta meron pong internet at laptop, pwedeng gawin po ng isang freelancer or virtual assistant. Mhm. So, ano-ano pa yung mga Bukod sa virtual, virtual assistant. assistant, ano pa yung mga pwedeng applyan ng mga kapuso natin? Ayun nga po, mga social media management. So, halimbawa, meron kang Mhm. client na meron silang Facebook page or may mga TikTok account sila na gusto nilang ipa-handle kasi yung mga CEO po kadalasan mga wala silang time talagang mag-handle niyan. Customer service, mga BPO po, yan mga nag-answer ng calls, mga Mhm. phone calls, mag-email representative, yun po, mga ganun po. Pwedeng-pwede po yan, no? Work from home. Sa online job, Miss CJ, ano yung itinuturing natin na malaki ang sahod? Um, mga e-commerce
Shopify building po, mga website developers, ganyan po. Mga AI ngayon, yung paggawa ng mga bot, chatbots. Sa digital marketing, hindi pa rin po yan talaga nawawala. Yun, mga social media management, social media posting, yan, mga malalaki po ang pwede natin kitain dito dyan. Pero kadalasan, magkano ang Range. range? Kumbaga, yung sa mga nagsisimula, CJ. Ang nire-recommend po namin, kasi nagbabago po yun, no? Depende sa deal ninyo sa client. Pero I would say po $5 yung masasabi ko na okay, $5 an hour. So, magkano yung conversion nun sa Philippines? So, around mga 280, tama ba? No? Per $5 per hour po kasi doon. Or per project, ganyan. Pero kadalasan po, per kada oras po yung kinakount ng mga clients. So, usually $5-6 an hour would be okay po. O, tapos pag ibang bansa, di ba, PayPal, usually yung sahod, no? Opo, PayPal madalas or mga ganun. PayPal, Payoneer, mga iba pong mga forms of Tapos yung payment. mga, dun sa side ng mga paperworks, mga requirements, ano kadalasan na hinihingi para dun sa mga nag-a-apply? Okay. So halimbawa po mayroong website na pwedeng applyan or gawan ng profile yung mga freelancers. Ang kadalasan lang hinahanap po din mga valid ID, ganyan, na pwede. Hindi naman po masyadong mahigpit. For as long as kaya mo po yung skills, pwede mo na pong simulan talaga yon. Sa mga ganitong online job, may- Hindi na kailangan na ng transcript of record. hindi na. Hindi na kailangan ng diploma. Diploma. Hindi na po. Skills po talaga yung pinaka-qualifier po natin doon. Totoo. And makakatulong kung may mga certificate po, like nag-aral ka sa ganitong specific training, that will work too po. Pero kadalasan ID lang po talaga, and then yung skills mo. Yung output, Yes. hinihingi yun, titignan kung ikaw ba'y kwalipikado dito, di ba? Nakikita ko rin yung mga editing, yung mga mahilig mag-edit sa mga phone. Yan ba'y pwede rin ikangay pagkakitaan bilang online jobs? Opo, napakarami pong mga ganyan sa halimbawa, if you can edit phone videos, yung mga sa TikTok, di ba po, yung mga iba-ibang reels, tapos kaya mong mag-repurpose. Halimbawa, yung client mo po ay nag-shoot ng isang video, tapos gusto ni client na ilagay mo siya sa iba't ibang social media platform, kagaya Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. So, yung job po ng isang freelancer is ikakat-cut niya yung videos na yon, and ayusin niya yung landscape, yung portrait, yung depende sa size. And then yun po, kahit mga simpleng ganun po, kumikita na po yung isang freelancer through that. Di ba? Title, ng mga video editing, di ba po, sa ibang mga platform, mabibilis yung mga sa Totoo. TikTok, yung mga animation, ganyan. So, pwede po yun na gawin ng isang freelancer. Oh. Miss CJ, ano ba yung mga qualification o ikangay, ano yung meron ako para mag-fit in ako sa online job? Basta po kaya mo yung trabaho. Basta kaya mo. At saka Yes, sir. Yun po ang kinaganda ngayon ng mga ganitong klase ng freelancing community and work from home. Ang hinahanap po dito ng mga client is, can you solve my problem? Parang ganun. So meron akong kailangan, for as long as you can do it, and meron ka namang portfolio na magba-backup nun. Halimbawa, gusto kong gumawa ng web design or website. Kung kaya mo yung trabaho, tapos meron kang maipapakita sa akin na nagawa mong mga relevant websites, yun na po yun. Hindi na po kailangan ng masyadong maraming paliwanagan. So, it's good po kahit undergraduate ka, kahit hindi ka po nakapagtapos ng college or high school graduate, basta po you have the skills ngayon, pwede ka pong makapasok at magkaroon ng extra income. Oh, tapos, Miss CJ, may napapanood kasi ako minsan sa TikTok, no? Tama ba? May ibang mga employers sa online job na may mga benepisyo. Meron ding iba na wala. Opo, yes. Depende po yun dun sa client na mag-acquire or mag-hire po sa inyo. Oh, tapos ano yung reward mo sa pagpasok sa mga ganitong klaseng jobs ngayon sa online? Ano po yung mga rewards? Syempre po, number one, yung location freedom. I think malaking factor or benefit po sa isang Filipino ngayon yung makaiwas ka sa traffic. Correct. Kasi malaking oras mo na ginugugol mo sa biyahe Nakakatamad. bago ka makarating sa pagtatrabahuhan mo. Pagka pauwi ka, malaking oras mo din ang ginugugol mo sa biyahe bago ka makauwi sa bahay at makapagpahinga Totoo. at makasama mo pamilya mo.
no? Sobrang totoo po yan. Yan po ang isa sa mga malalaking factor. Sa community po namin sa online Filipino freelancers, pag nagpapasurvey kami, yan po ang isang nagka-come up talaga. As in, top 1 po yan or top 2 reason kung bakit ang mga Filipino ay, ito yung option nila. Ito po yung pinaka-reward po. Lalo na kapag single mom or stay-at-home mom ka, na gusto mo ng extra racket, ayaw mo naman ng full-time, pwede rin po ito. So, marami po talaga siyang benefits sa atin. Yun nga, makaiwas ka sa traffic. Tapos, yung baon, less expenses Yes. Pamasahe, di ba, CJ? Opo, tama po. Tapos baon, tapos kung single ka, tipid ka sa baon kasi si nanay mo nagluluto na. Saka kape. Di ba di mo naman Tapos ang kape, binibili naman ni nanay mo. Di ba? Yan. Hindi ka Kaya binibili marami na po ang- mamahaling kape, di ba, CJ? Yan Tama yung- po. Kaya marami encourage po sa work from home and freelancing dahil po sa mga ganong klaseng benefits. May mga full-time na ba? For example, talagang nag-quit na sila sa main jobs nila at nag-focus na sila dito sa mga ano. At ano yung pwede mo may share sa amin yung kwento nila bakit? Isa po ako doon. Sobrang marami po. Nag-full-time ka na. Nag-full-time na po. Ang background ko po, freelancer po ako for almost 12 years now. Actually, 13. Oh, 13 tagal na. sa work from home. So, I'm a living testimony po na kaya niyo po itong gawin kahit nasa bahay lang. At napakarami na pong ganyang stories, no? Kasi po, syempre, kapag ka-hire ka na nung client, may mga clients po kasi na they will require you 8 hours a day. Mhm. So, full-time job na yon, di ba? Totoo. Kapag nakahanap ka ganun. Halimbawa, magsasagot ka ng email niya, or tatawag ka, ganyan, telemarketer ka dun sa company nila, and then ang requirement sa'yo, 8 to 9 hours. So, pwede mo na pong i-resign yung dati mong trabaho. Napakarami na pong ganyan ngayon. And, ikaw naman po yung magde-decide nun and actually marami po talaga na gustuhan nila yung ganong klase ng setup kasi hindi ka na nga po lalabas ng bahay. Oh. And at the same time, compare po sa mga minimum wage natin sa Philippines, mas malaki po talaga rin yung kinikita ng isang freelancer in terms of, halimbawa, dollars po kasi yung pumapasok. So, when you convert it, kaya mas option po siya. Tapos, ang maganda pa po dito, kahit nasa province ka po. So, ngayon po, ikinakampanya po ng government po din natin yan na kahit nasa Aklan, Bacolod, Bukidnon, ganyan, hindi mo kailangan pumunta ng Metro Manila. Basta may internet ka at laptop, Mhm. pwede ka magsimula kahit nasaan ka sa Pilipinas. Oo. And all over the world. Well compensated naman yung mga online na workers sa katulad nyo in terms of yung monthly salary at yung mga benepisyo kumpara dun sa dati mong trabaho, ni CJ. I would say yes po. Hindi po lahat ha, kasi depende rin po siya sa Kumpanya, client. So, opo. Kaya po siya tinawag na freelancer. Parang mga doctor din po kami and lawyers na depende po sa charge, ganun. So, walang one size fits all po. So, depende depende rin sa skills. Kung syempre, ang mas mataas ang income ng isang web developer kumpara sa ganitong klase ng level, yung mga ganun po. So, it varies. At saka, But ang, definitely ang better. medyo nakikita ko lang na disadvantage kasi yung tinatanong mo na benefits, wala sila noon di ba, CJ? Wala Opo. yan Salary lang di ba? Yes. Kasi freelance ka, babayaran oras mo, So, ang ako naman, ang payo ko dyan, CJ, yun sa mga ganan, wala yung benefits yung katulad na natatanggap mo sa GMA, Thank you sa may bigas. libre kang bigas. Hindi, totoo yan, may health card kami, So, ang dapat sa mga online freelancers, kung kumikita ka na malaki, dyan napapasok yung pagsisave mo. 'Di ba? Parte ng kinikita mo, ilagay mo para dun sa medical Totoo. health mo. Yes. Parte ng tama po. kita mo, ilagay mo para sa kung kukuha ka ng insurance mo. Mhm. So, ikaw na yung mag-aano. Magsesecure sa sarili Yeah, mo. magsisecure sa Correct. sarili mo. Kasi ang alam ko talaga pagka sa mga online na ganyan, walang benefits yan Talagang yun lang TF mo. Tama, CJ? Yes. Apo. So, parang self-employed siya, babagsak Yes, po. self-employment. And then, ikaw bahalang mag-apply ng health card mo, ng SSS mo, ng pag-ibig mo, ganyan. Correct. Ay, may tanong din ako. Since yung mga client is sa ibang bansa, taxable din ba ang ano nyo? Kami na po yung nagde-declare ng tax po namin dito sa Philippines. Wow, mabait. Mabait. Iwas sa habol ng BIR. Hindi, tsaka hindi. Kailangan mo din yan Pagdating na panahon, di ba, CJ? For Yes, example apo. lang, Yung ITR mo. Yes. Kailangan mo na ITR mo. Halimbawa, gusto ni CJ Pag abroad. magpunta ng Amerika. Di ba, CJ?
Tama po tapos yan. hanapan ka ng ITR, ano kinikita mo sa taon-taon, hindi ka nagde-declare sa gobyerno, hindi ka nagbabayad ng buwis. So, paano ka makakakuha? So, para sa iyo din yan. Yes, Pero yan exactly. din naman ang Po nararapat ni Ma'am Nor. naman. Correct. Yung mga online, ano dyan. Yes, kailangan din naman yan. Tsaka dadating pa noon, kakailangan mo yan. Lalo na, Totoo. kung malaki nga kinikita mo, hindi ka naman makapag-abroad. Kasi nga, wala kang mga dokumento na kailangan mo kasi hindi ka nagbabayad ng buwis o kung ano man. So, yun yung mga bagay-bagay na bagamat may ganyan ka, ikaw mismo na sa sarili mo din yung gagawa para ma-secure mo sarili mo, di ba, CJ? So, Para sa sarili mo rin po talaga siya. Para sa- yes. So, yun nga yung sinasabi ni CJ. So, dahil walang SSS yan, kasi wala ka namang permanent employer, so ikaw ang mag-self-employed doon sa SSS. Totoo. Bayaran mo yun every 3 months. Pag-ibig din. Kung gusto mo din naman na para magmiyembro ka sa pag-ibig. Doon sa kinikita mo, maglaan ka para sa pag-ibig. So, yung mga ganong diskarte, tama ba, Iha? Yes, tama po. 100% agree. Diba? Anyway, mensahe na, CJ, sa mga kapuso natin na gustong pasukin din ang online jobs. Ayan. So, ang online jobs po ngayon ay napaka-effective na paraan po no para sa mga tao na gustong makaiwas sa traffic, number one. Tapos kung parent ka po na hindi mo maiwan yung anak mo pero gusto mo ring makadagdag ng tulong sa expenses sa bahay, perfect po yan para sa inyo. Kahit mga OFW po na gusto nang umuwi ng Pilipinas, perfect din po yan para sa inyo. Ang internet po ngayon ay blessing para sa atin dahil kahit na pwede mo nang aralin po ngayon. So, kailangan mo lang talaga ng skills. So, ngayon po, syempre, mahalaga rin yung diploma, no? At mahalaga din na nakagraduate tayo. Pero para sa mga taong hindi pinalad na makapag-aral, may internet po na makakatulong po sa atin. All you have to do is really search ano yung mga patok ngayon, no? Nandiyan yung TikTok, Facebook, maraming mga pwedeng mga makatulong po sa inyo. And then, kagaya po ng mga grupo po namin, marami pa po yan mga grupo sa Pilipinas, sa Facebook group po, hanap po kayo yan. Ang example po yung sa amin, online Filipino freelancers, pasok po kayo dyan. May mga libre po kaming training na binibigay para sa mga Filipinos. Libre po ito, we would like to just give back po kasi nagawa namin nasimulan po namin before at na-experience namin yung ganda ng ganitong klase ng industry. Kaya ino-offer po namin siya sa mga ibang Filipinos na hindi po nakakaalam. Kaya salamat po sa ganitong mga interviews po sa DZBB, sa Super Servicio para mabukas po namin sa ibang mga Filipinos yung opportunity po. And yun po, aralin nyo lang pong maigi yung skills na pipiliin ninyo and then hanap lang po kayo ng mga platform. Natututunan naman po yan. So, kung feel nyo po siya na parang, gusto ko yan So, we invite you po in our community as well. Ayan. At saka kahit pa paano maaalalayan kayo ng grupo nila CJ. Yes. Saka may Diba? pa-seminar din daw sila para siguro konting yes. kaalaman. So, tignan nyo lang po yung kanilang Facebook page. Yeah. CJ, maraming salamat Good luck sa inyo. Thank you, Ma'am Nor, Sir Tuti. Salamat po. Bye. God bless. More power. Nakakatuwa yung mga